malapit ka na mahoyo. La 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 long yo. Stop, stop yo. Isip muna bago go. Sa feed na FB may kwento na naman. Usap-usapan online, mabilis kumalat dyan. Payaman chalik, simula ang lahat. Pero bulsa'y umiiyak sa unang paalam, scam agad. Mga pangakong sinabi parang kanta sa bata. Parap, parap, Jack and Jill vibes. Pero bato pala ang dala. Parap, parap, parap. Isang click, dalawang share. Teka muna, totoo ba yan pare? Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, sabi sa screen pero maraming naloko. Oops, next scene. Si Norman Mangusin ang laman sa balita. Sa memes at comments, halo-halong salita. May hamon na parang laro sa perya. Pero rules ay malabo kaya ingat bata at tita. Ring-a-ring o roses, paikot ang kwento. Sa dulo ng rhyme, laruan ay kumpleto. Matoto ba to? Check mo muna. Safe ba yan? Basahin lahat. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, o yun niya ay malapit sabi ng chismisan. Gago ka minuto, bukang bibig palagi. Sa bastos na bunganga kaaway dumarami. If it's too good to be true, I can't take my eyes on you. Hoyo, hoyo. Kulong ka na Norman, donut ka panigurado doon sa kulungan. Iyak-iyak iyong pagsisisihan, iyong pagbabayaran kung hindi mo pinagsisihan. La 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 go. La 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 go. La 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 go. Maoyo ka na ulaong go. Palakpak, palakpak, clap, 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 clap. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakayin ng araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay tungkol na naman sa panibagong teleserye ng Season 4 ni Norman Mangusing, na kung saan meron na naman siyang panibagong kakampi na nagngangalang Alex Pabella. Siya lang naman si Alex Pabella kamakailan lang ay na KMJS sa GMA 7, mga ka-plastic. At ito po yung kanyang storya, mga ka-plastic. From the tricycle driver to the CEO of gasoline station, mga ka-plastic, yan ang viral story ni Tatay Alex Pabella, ang dating tricycle driver na nagtitinda ng tingin-tingin gasolina, ngayon ay may-ari na ng gasoline station na ipinatrending natin. Yan. Eto. Ang kwento dito, mga ka-plastic, ay meron palang lihim na kabulastugan. Let's say, marami na ring naagrabyadong tao. Di umano, etong si Tatay Alex Pabella. Bagamat ang kanyang istorya ay nakakagilalas dahil nagsimula po ito sa paihi ng mga gasolina na tinitinda niya ng tingi-tingi. Pero it sounds like illegal eh. 'Di ba? Illegal yung paihi, mga ka-plastic. At ito yung mga larawan na nagpapatunay na naging successful etong si Alex Pabella. Nakapagpundar ng bahay, lupa, at the same time, mamahaling sasakyan. Yan si Alex Pabella. Pero lingid sa kaalaman nyo, sa pinapakita niyang larawan na naubod daw niya ng bait sa mga tao, ay meron ding mga katangian nito na parang si Norman Mangusing. So panoorin natin ang kanyang istorya kung bakit nakokonekta ito kay Norman Mangusing. Base dito sa istorya ng Balik Tanaw kay KMJS. Ito.
tricycle driver na nagbebenta noon ng patingi-tinging gasolina. Ngayon, may-ari na ng 11 na gasolinahan. Yan no? Sila na mismo nagsabi, si Madam Jessica Soho, na tingi-tinging gasolina. So para hindi na lang illegally speaking o sounds like illegal, sinabi na lang niya na tingi-tinging gasolina. Pero in short, ang tawag doon ay paihi. Yan yung mga talamak na ginagawa ng mga ibang nagtitinda ng mga gasolina ng palihim na kumukuha din sila illegal sa mga tangke ng mga truck. And then yun yung tinatawag na paihi. Tapos isasalang nila yun sa mga galon-galon. Then ibibenta niya ito sa mas murang halaga na nakalitro pa sa Coca-Cola. Diba? So tuloy natin. So naging yung illegal, naging legal pala sa pandinig kasi umasenso yung tao eh. Ano paihi? Mga namamasadang gipit dito raw kumakapit sa mga ibinibentang tingi-tinging gasolina. Usong-uso, lalo na sa mga probinsya. Pero dahil bawal talaga ito, ang tricycle driver na si Alex na nagbebenta nito noon, nahuli. Pinahabol ako ng mga may-ari ng gasolinahan dahil kulungan ako eh. Nagagalit sa mga legit na may gasolinahan. Ako yung pinahuli. Tinigil ko. Tumayon. Tama naman eh. At kinalaunan, aba, nakapagpatayo pa ng sarili niyang gasolinahan. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 17 mga gasolinahan. Hindi lahat ng nasa ibaba habang buhay na magiging mahirap. Basta't magsisikap. Ang kwentong ito, ang pagtotoo at magbibigay po sana sa inyo ng punta na inspirasyon. Dito sa bayan ng Buena Vista sa Marinduque, lumaki sa simpleng buhay si Alex. Ako po ang buso sa 10 na kapatid. Nung lumalaki pa ako, siyempre napakahirap ng buhay. Talaga kailangan mong dumiskarte para makakain ka ng maayos. Sa murang edad, natuto si Alex na magpanat ng buto sa bukid. Nag-uulan kami ng kahoy, saka may pinakos natin ko sa pagkupras. Nagkakaroon din kami ng mga linang, ng tatulok ng palay, at nag-aalaga din ng hayop. Sa kabila ng hirap, iginapang niya raw na makatapos siya ng high school. Mula doon sa bundok, naglalakad kami ng halos 6 na kilometro papunta sa Iston. Dinagat hapon yun. Pero dahil sadyang kapos, hindi na nakatuntong pa si Alex ng kolehiyo. Kaya sa edad na 19, lumuwas siya pa Maynila para magtrabaho. Sari-saring trabaho ang pinasok ko doon at napa-extra ako sa construction at sumasama ko sa mga kaibigan. Sa Maynila, nag-cruise ang landas ni Alex at ng dati niyang kaklasing si Ederlyn. Nagkamabutihan sila. Hanggang taong 1994, umuwi sila ng Marinduque para bumuo ng sariling pamilya. Nung inanak yung anak kong panganay, ako yung may kaunting naipon. Nakabili ako ng isang tricycle na ipapamasada ko eh. Minsan inaabot ako ng gabi dyan sa pamamasada. Minsan napaplatan pa ako ng gulong dun sa mga lugar na walang kabayan. Naging kasama ko po sa biyahe yang mayan. Magwait kasama. Ang tricycle din daw ang nagsilbi nilang family service. Sinusundo-sundo ko sila sa school, yung tricycle na yun. Siksikan kami hanggang doon sa likod. Pag umuulan, nababasa. Naalala ko, nasa unahan lang ako, tapos si kuya nasa likod ni Papa, tapos si Mama, tapos yung mga kapatid po niya, siksikan na dun sa loob. Para may pantustos sa 4 niyang mga anak kung ano-anong sideline raw ang pinasok ni Alex. Sa umaga po, mamamasada po siya. After po, nun mamimili na po si Papa ng bakal bote po. Tapos sa sobrang pagod nga po na ni Papa, pagdating na lang po niya sa bahay, kahit sobrang dumi po ng damit niya, natutulog na lang po siya ng ganun. So, medyo ano yung kanyang mga storya eh. It's all about pabelya nga naman. Baga yun na yung storya. Pero wala tayong makitang bagong komento. Tingnan natin sa newest.
Ito, sabi ni Mark Battle, ganda pala ng storya ng buhay mo. Gagawin mo pang basura dahil kay Kulaong. Hindi ko alam kung paano sila nakakilala ni Kulaong, mga kaplastic. Siguro baka long time best friend niya itong si Kulaong. Diba? Pero yun, sabi naman ni Luisito de Juan Mateo, mga kaplastic, IKMJS ulit yan. Kasi naglabas ng post si Pod Genius, mga kaplastic. IKMJS daw mga 7 PM. So hindi ko alam kung ano yon. Baka i-content ni Makagago. Usually naman nagpo-posting si Makagago ng mga 7 PM ng gabi. Sa kanila ito papalabas. At sabi nga ni Jamie Cabral de Leon, mga kaplastic, naku, yari ka, dumikit ka kay Kulaong ngayon. Diba? So may mga nagsasabi rito na konektado. Ito. Ayan. PC Amare. Norman Mangusin, Alex Pabella, nag-usap. Ayan. So, pumunta tayo dun sa video na yun. Ito, panoorin natin to. Oh, bayan ng Buenavista. Darating kami nung kaibigan ko, si Alex Pabella. Para mag-humanitarian kami ngayong unang linggo ng Abril. Diyan, lahat po ng malalabo ang mata sa bayan ng Buenavista. Pag sinabi kong lahat, as in lahat ng malabo ang mata, bata, matanda, may ngipin o wala. Magkakaroon po ng libreng check-up sa mga mahuhusay na doktor na mga palo. Alam niyo ho ba yung palo? PALO, Philippine Association of Licensed Optometrists. At bukod dyan, pagka na-check up yung mata nyo, merong libreng na corresponding na salamin. Progressive ho, doble vista, lahat ng grado. Yan ho ay sa pag-initiative. Binobola ako ng kaibigan ko. Kailangan to, makarating ako dyan sa Buenavista. Ni Alex Pabella at syempre ni yung kamukha ko, si Kong Ray. Ayoko nang banggitin yung apelyido mo, Kong Ray. Baking ka ni Makagago. Ako. Tuwan-tuwa pa si Alex. Andito yung kaibigan ko, kinulit ako, sabi niya, Sir Francis, nakita niya yung humanitarian ko sa Ilocos at sa Cagayan at sa sabi niya, pare, baka naman yung Buenavista nakakalimutan mo. Pandemic pa ako tumatawag sa'yo. Ngayon, hinuli niya talaga ako. Talagang hinuli niya ako. Bayan ng Buenavista, first week of April, darating po ako dyan. Okay. Oh. Tingnan natin yung comment, mga kaplastic. April Fools daw, sabi ni JC. The birds, the same feather, fly together. Birds with the same feather makes a good feather duster. Mukhang may something si Alex Mukhang doon na ililibing si Kulaong. Libre, yun, sabi nga dito ni Inton, libre daw pero may DR. Pika na sa pababayaran. Tapos babayaran mo 300 pesos yung salamin. Tig 50 pesos lang na reading glass. Yung parang nilalako sa mga tiyangge. Yung February 24, 25 wala na. April na naman ngayon. Yun. Marami nagsasabi rito na scammer din tong si Alex Pabella. So wala pa akong let's say wala pa akong kabuuang na information about kay Alex Pabella. Pero mayroong isang biktima ni Alex Pabella na nag-post sa kanyang social media accounts, mga kaplastic. So, panoorin natin yung video na yun. Ito po yun, mga kaplastic. Yeah. Yung nakikita nyo sa screen, mga kaplastic, ay isang construction site na kung saan gagawan na naman niya ng panibagong branch
ng gasolinahan. Itong si Alex Pabella. At ang kwento ni Castillo de Belen, sila po ang mga tao na wawasak ng tirahan ng mga anak ko sa utos ng Anton Sena at Alex Pabella para tayuan ng negosyo nila na gasolinahan. Ang Petromax, kahit wala na silang court order na i-demolish ang bahay na nakatayo dito. Gusto nilang pwersahan na mapaalis ang nakatira dito. Na kung hindi ako tinawag ng mga anak ko, baka wasak na naman kahit andito mga bata ay wawasakin na daw nila. Ako po, ati, ay nakikiusap sa iyo na ano man po ang mangyari sa akin, dahil hindi naman po ako papayag na basta nila wawasakin, lalaban po ako para sa mga anak ko. Mapatay man nila ako, di ako natatakot kung para sa mga anak ko. Sana po hawak nyo ang kaso na to at mabigyan ng hustisya. Babayaran po ng mga anak ko ang serbisyo ninyo kung magkano man. Di man po ngayon pero magsisikap po sila na mababayaran ka. Sana po ay matulungan nyo kami na mabigyan ng hustisya. Yun ang kwento. Na ang sinasabi ni Castillo de Belen, mga kaplastik, na yung kanilang tinitirikang bahay, hindi lang sa kanila, even yung mga residente doon na nasagasaan ng itinatayo nilang gasoline station sa lugar na yon, ay pwersahang pinapalaya sa mga nakatira doon ng walang court order ng munisipyo o ng ano to, court order ng DPWH or court order ng munisipyo. Yon. Tapos hinaharagan sila o binabraso sila ng mga taong yan, especially dito kay Alex Pabella, at may nabanggit pa po siya dito na ang pangalan din ay si Anton Sena. Mga kaplastik, utos daw yun. So, lubhang nakaka-alarma ito sa mga ordinaryong Pilipino dyan na hindi lang pala sa pag-asenso niya ay may tinatapakan din pala siya. Sa pag-asenso lang niya, meron na pala siyang tinatapakang ibang tao. So ano ang sagot ni Alex Pabella dito sa mga aligasyon ng mga netizens dyan na nakatira mismo dyan sa tinatayuan nilang bagong branch na Petromax? Diba? Pero mo, magtatayo ka na lang ng gasoline station ni hindi mo man lang pinag-aralan yung lugar kung meron nakatira doon o may mga titulo yon o may right of way ka ba talaga doon. Unfortunately, mukhang ginagamitan mo ng kamay na bakal ang mga tao dyan porket may malaki kang kwarta at may connection ka sa mga malalaking tao dyan. At yun na nga yung ibig kong sabihin, mga kaplastik. Parehas kayong halang na bituka ni Norman Mangusin. Yun. Sabi nga dito, mga kaplastik, ni Food Genius sa bago niyang post, business partner pala itong si Kong Reynaldo P. Salvacion at Alex Pabella, na ngayon ay business partner ng ating bida na Norman Mangusin. Marami rin kayang sports car ang congressman na Marinduque? Yan ang the biggest question, mga kaplastik. Ito po yung sinasabi nila na si Congressman Reynaldo Salvacion. Yan, si Kong Salvacion. Yan, Alex Pabella, BSSM President, CEO. At ito ang congressman natin, yung congressman nila sa lugar nila ng Marinduque na si Reynaldo Salvacion. Yan.
business partner daw. Kaya naman pala ang lakas ng loob niyang magpalayas ng mga residente doon. Dahil may connection nga talaga. At the same time, business partner na daw ni Norman Mangusin. Diba? At ngayon, nagpasaring sila. Yeah. Ito. Ayun. Nagsasayaan sila. Lunchtime nila eh. Base yan sa post ni Jojo Garte, mga kaplastik. Ito siguro itong si Jojo Garte, itong nakaputi na ito. Yan. Pero bago yan, mga kaplastik, magtungo naman tayo sa ibang konteksto, mga kaplastik. Na ito, social media page ng content creator na nagsuot ng uniforme ng pulis, planong ipa-take down ng Napolcom. Diba? Itong Facebook page at YouTube channel ni Norman Mangusin ay desidido ipa-take down ng Napolcom ang kanyang channel. Porsigido ang National Police Commission o Napolcom na napanagutin at sampahan ng kaso ang content creator na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos dahil sa hindi otorisadong pagsuot ng uniforme ng pulis. Ayon kay Napolcom Chief Commissioner Rap Kalinisan, nagdala na sila ng team para alamin ang estado ng mga kaso laban kay Mangusin na nakabinbin umano sa mga korte sa Baguio, Caloocan, Pampanga, Maynila, Quezon City at Makati. Yun na. Ito na in the moment of truth, mga kaplastik. Etong si Attorney Rafael Vicente Kalinisan ay pinag-aaralan na po ang kanilang gagawin kung paano nila ite-take down ang YouTube channel ni Norman Mangusin. Nang sa gayon na hindi na po ito makapag-able na mang-scam sa mga OFW. At the same time, sa mga mabibiktima niya sa mga darating na panahon, mga kaplastik. Tulad niyan, may magaganap na naman pala silang libreng check-up o yung parang humanitarian nila ni Alex Pabella, ay yun na nga yung ibig ko sabihin, na meron na naman silang malolokong tao doon. Gagawin nila kasing kaperahan yun, mga kaplastik. At dahil dyan, mga kaplastik, dahil sa pagpupursige ninyo na magbigay ng mga donasyon para kay Norman na Mangusin, ito po ang kanyang ginagawa sa mga dinodonate ninyong palipad. Yan, Kylie Enjoy na para siyang naglalaro ng scatter. Diba? Since nanalo si Norman Mangusin kay Taragis nitong nakarang araw, agad naman siyang tumakbo dito sa Pasugalan. Imagine mo yung 100,000 pesos. Ganun-ganun lang niyang itinatapon sa kasino. Diba? Hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Na kayo OFW, makikita nyo si Norman Mangusin na ganito ang itsura na ginagawa niya. Ano? Pagbasdan mo mga ginagawa ni Norman Mangusin sa mga pera ninyo. Damahin ninyo
kung paano kayo harap-harapang niloloko. Tapos hanggang ngayon meron pa rin nagpapalipad sa kanila, nagpapalipad kay Norman Mangusin, kay Dong Batalan at sa iba pang mga nakikinabang ng FFCI na after netong makatanggap ng malaking pera ay makikita ninyo itong screen na ito, itong hindorotot na nilalang na ito mga kaplastik ay nagsusugal. Diba? Ang sarap ng buhay ni Norman. Yung mga perang inaasahan ninyong makakarating sa mga kapuspalad ay napupunta lamang dyan. Nakikita nyo. Dalawang mata. Mga kaplastik. At dahil dyan, ito po yung ulat mula sa DCRH. Eto, panoorin nyo. Sa napol ko mo. Kahit man sa napol ko mo. Ang bira. Diyan na lang kumikita aking BFF tatanggalin nyo pa. Nako Lakay, mukhang ipapatake down niya ng Napolcom. Alamin nga natin ang detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Isabel at Mayor, pinag-aaralan na ngayon ng National Police Commission o NAPOLCOM ang posibilidad na ipatake down o ipasara ng tuluyan ang mga social media pages ng dating preso na si Norman Mangusin na Grabe ka naman, uy! Kumakaano ka. Huwag mo na ganun yung aking BFF. Dating preso. Sobrang ganun. Iba nakulong naman. Grabe. Kakosa na lang. Kakosa na lang daw. Huwag masyadong masakit, Val. Pakisabi, namimiss na raw sa City Jail. Gamitin na lang natin yung international standard sa pagtawag doon sa mga nakukulong. Ano? PDL. PDL, ayan. Yun. Dating persons deprived of Yun. liberty na si Norman Mangusin na nagpapakilalang si Francis Leo Marcos. Ito'y kasunod ng pagsusuot ni Mangusin ng police uniform at gawing katatawanan at bastusin ang uniforme ng pambansang pulisya. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Atty. Vicente Calinisan, seryosong komisyon sa paghahabol ng mga kaso laban kay Mangusin na tinawag niyang clout chaser o taong papansin. Sa katunayan, ani Kalinisan, nagpadala na ng timang NAPOLCOM sa mga korte sa Baguio, Caloocan, Pampanga, Maynila, Quezon City at Makati para tingnan ang status ng serye ng mga kasong nakakampa laban kay Mangusin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang NAPOLCOM sa pamunuan ng Meta at management ng iba pang social media companies para sa planong pagpapatake down sa mga account ni Mangusin. Una nang inatasan ni Commissioner Kalinisan ng NAPOLCOM Legal Affairs Service at Inspection, Monitoring and Investigation Service para magipag-ugnayan sa PNP at ihanda na ang mga kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code laban kay Francis Mangusin. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe si Val Gonzalez magsalita. Dating preso. Uy. Dating preso ka pala, Norman eh. At magiging preso na ulit. 'Di ba? At nagkakaroon na po ng bunga ang mga pinag-iirapan ni Makagago WhatsAppman, mga kaplastik. At dahil sa katangahan ni Norman Mangusin na nagpalabas siya ng mga larawan na nagpapatunay siya ay bobo at sinabi niyang nakakamiss daw dahil sinuot niya yun sa bahay, ay lalong nag-igting ang galit ng NAPOLCOM at ni Atty. Kalinisan. At nagpumiyos ang mga galit ng ni Atty. Kalinisan sa kanyang ginawa, sa pagiging disrespectful na tao at hindi niya ginalang ang uniformeng sagrado ng NAPOLCOM. At sana po mga kaplastik, madamay din po yung may-ari ng uniform na yon. Kasi isang malaking kapabayaan na hinayaan niya that time at alam kong aware niya yun. Aware. Alam niya yun. Hindi po pwedeng hindi niya alam yun.
Kaya nga yung mga recent video ko na kinontent ko tong si General Maralag, ano ang mga sinasabi niya sa wiretapping conversation nila ni Yama, na si Yama Tan daw ang mag-aayos ng mga problema kay Norman at the same time sa kanya. At gusto niyang mangyari ni General Maralag na humiwalay na kila Norman Mangusin at ayaw na niyang masangkot pa sa mga nangyayaring kalokohan. 'Di ba? So ibig sabihin, tahimik lang tong taon to pero marami nang ginagawang kalokohan. Kaya halimbawa ito, Napolcom, Attorney Vicente Kalinisan, if ever na napapanood mo po yung aking video, sa aking palagay, dapat ay idamay nyo na rin po yung may-ari ng uniforme na yon para maiwasan yung mga ganitong insidente na kung saan ay dinidisrespect at hinahayaan niya na ipaisuot sa ibang tao ang kanyang uniformeng sagrado. Diba? Isang maliwanag yon na para maging babala na rin nito sa mga kapulisan, even sa mga mabababang posisyon sa pulis hanggang sa pinakamalaking posisyon ng kapulisan, from PO1 to general, corporal o sergeant, na they will not allowed to dress up their uniform mga kaplastik, o wag nilang hahayaan sa kahit anong paraan, even na anak mo pa yan, pamangkin, asawa, apo, na ipapasuot mo yung uniforme mo nang walang walang proper protocol ng nakakataas. So nangangahulugan mga kaplastik na naging pabaya to si General Maralag sa puntong ito, na dapat talaga maging maingat sila. At dahil naging pabaya siya, hanggat maaari, Napolcom, Attorney Vicente Kalinisan, ay tanggalin nyo na po sa serbisyo yung taong yun. Diba? Para magbistulang moral lesson to sa lahat. Dahil kung ipapakita ninyo na parang it seems like bias kayo sa isang tao, na isang tao lang yung tatanggalan o gagawan ninyo ng kaso, pero yung may-ari ng uniforme ay hindi nyo kakasuhan, ay parang ang nangyayari dito is konsintihan. Diba? Unfair naman po dun. Diba? So, magtungo naman po tayo ngayon sa lumalabas sa social media na kung saan ay naglabas si Makagago WhatsApp man about kay Jem Extenso, isang editor ni Norman Mangusin. Siya po ay editor, content creator di umano, o ano man siyang tawag, ni Norman Mangusin, na allegedly na naglabas kamakailan lang sa kanyang content ni Norman Mangusin na ginawan nila ng kwento about sa death threat daw di umano para kay Norman Mangusin. Eto, naglabas si Makagago, sabi niya dito, parang nag-private message siya kay Monica D, na kalkal ka ng lumang video ni MG. Tayo naman ang mag-content. O, di ba? Etong si Maria Monica D, magpahanggang ngayon ay parang active pa rin siya sa group chat nila Norman Mangusin. Paano ko nasabi? At ito po yung ito po. Ito yung actual GC nila Norman Mangusin.
nila Monica D at Estenso Gem. At ito po yung nakasulat. Yan. Pwede ba, sabi ni Norman, pwede ba na wag na kayong mag-sip forward ng mga post ni Makagago dito? Pwede ba na wag na kayong mag-forward ng mga post ni Makagago? Okay, nag-reply si Jem. And then si Jem Estenso naman ay privately na kinontak niya si hindi ko alam kung si Monica yung kausap niya dito, si Mark. Paano lumabas yan si Monica? Si Mark? Di ko makik, ikaw admin ka. Oh, okay, wait. Mark, anong ginawa mo sa amin? Wala kami masamang tinapay sa'yo. Protection ka pa naman sa mga bashers mo. But it's okay kahit di mo aminin dyan. Yan ng good luck na lang sa'yo. Ipagdasal ko sa'yo lagi na maging mabuti ka sa kapwa mo. Sayonara. Yan ang sabi ko kay Mark. Yan. Nagkakalaglagan na sila dyan sa GC nila Norman at nagkakakomprontahan na sila at the same time dahil para silang na na tawag dito na budburan ng asin dun sa loob May mga netizens din na nag-chat din kay Jem Estenso na ang sabi ng netizens boss, malapit-lapit ka na din sa exciting part. Dahil yan dito sa pinost ni Norman Mangusin na kung saan ay gumawa siya ng edited photo, conversation daw ni Makagago sa kanya o kanino man o sino man yon, kasi may content din ako about doon nabasa ko yun na pinagbabantaan daw siya di umano ni Makagago. Samantala yung ginamit niyang account dummy account yon na may profile picture ni Makagago. Di ba tarantado? Ayan. Ito po yung isa pa. Sabi ni Makagago WhatsApp man sa kanyang post, mga kahombre ko, ito si Jem Admiral aka Jem Estenso. Ito ay di umano ayon sa source ko yung nagpanggap na CIDG. Di ba? Nagpanggap ka pa na CIDG. Pangalawang kaso yan mga ka-plastic. Aside sa cyber libel, may pangalawa ka pang kaso na nagpapanggap ka bilang isang otoridad ng CIDG. Sa live video ni Norman Mangusin na humahabol or hinahanap daw kuno yung peking abogado, and yes, my team found out na siya rin ang nag-edit ng fake convo ko kung saan nakasulat ang gusto ko daw ipapatay si Norman Mangusin. Mr. Jen Admiral, nasa Napolcom ako bukas. Yan ang sabi ni Mark, ni Makagago. And we will give all the evidences that we have. Kasama ang mga ebidensya naman kay Norman Gusgusin. Sana hindi ka lang nagpagamit kay Norman. Sabi ko naman, lahat ng dumidikit kay Norman, minamanas. Ayan. At ito po yung larawan na yon mga ka-plastic na recently kinontent ko. Na nakasulat dito, sabi ni Ate Sabi, kahit daw anong gawin natin, di talaga tayo mananalo bukod sa maraming supporters. Si Gusgusin talagang napakalalim lahat ng mga paninira ginawa na natin, pati nga si Ate Rowena Guanzon ginamit ko na. Gago no, ang galing, puro ka all caps pa, di ba? Mamaya papakita ko sa inyo yung post ni Jem Estenso na in-screenshot ng mga netizens mga ka-plastic, di ba? Hinihingi ko na pwedeng ilaglag si Ate Sabi, baka mahuli siya eventually, sabihin niya na sa akin mapupunta ang kalahati ng kita niya sa mga OFW. Gago no. Ang galing mag-imbento ni Jem mga ka-plastic. Sobrang lupit mo, Jem. Naatim mo gumawa magsinungaling.
Kasi sabi daw dito sa source, solid supporters itong si Jem Esteso kay Norman Mangusin. At kasalukuyan pala siyang nagtatrabaho bilang hailing app ng Grab. Kaya mag-iingat kayo dito kay Jem Esteso kung sino man po yung halimbawa nagpabook kayo sa Grab, nagpabook kayo tapos itong taong ito yung naging rider mo. Delikado siyang kasama, alam mo bakit? Ang galing niyang gumawa ng kwento Baka mamaya aangkas ka pa lang dun sa motor niya, sasabihin niya sa istorya, hino-hold up mo siya. Kaya hanggat maaari, pag nakita niyo yung pagmumukha ni Jem Esteso, i-blacklist nyo niya, i-report nyo na sa Grab na itong taong ito ay kakampi to ng isang sindikato na scammer na walang ginawa kundi manloko ng mga OFW. At the same time, siya rin ang editor ni Norman na gumagawa ng kwento. Kaya mag-iingat po kayo sa pagmumukha ng nilalang na ito kung ayaw ninyong mapahamak, mga ka-plastic. So, ito pa po. Ito po yung pagmumukha ni Jem Esteso para sa mga hindi nakakaalam, mga ka-plastic. Jem Admiran aka Jem Esteso Miranda, alam mo na bawal magpanggap na CIDG. Ayaw ng NAPOLCOM at Philippine National Police yan. So yan. Pakita lang natin yung poging pagmumukha ng Hindorotot na to. Yan. May 6 na larawan si Pudgenius na talagang siguradong talagang wala ka ng kawala, mga ka-plastic. At ito pa yung isa. Kaya pag nakita nyo yung pagmumukha ng Hindorotot na nilalang nito, wag nyo nang i-cancel nyo na yung booking niya. Pag nakita nyo yung Jem Esteso ang nakalagay dun sa book ng Grab nyo, i-cancel nyo na agad at i-blacklist nyo na. Ayan Baka driver pa yata to ng Mobit dahil nakapula siya Ayan halatang hindi gumagawa ng katinuan sa buhay Itsura pa lang. Yan. Tandaan nyo yung pagmumukha ng Hindorotot na yan. Pag yan na nakasakay ninyo, pag kayo nagpabook sa Grab o sa Mobit, sa Grab kasi pag nag-order ka, baka mamaya dumating yung pizza mo, kalahati na lang. O kaya kung nagmumubit tong nilalang na ito, delikado yan, baka gawang ka ng kwento. Yan, tandaan nyo yung pagmumukha niyan. Yan, Jack Esteso, yan, daming account niyan. Bakit siya makiepal na ginagawa niya sumuporta kaya idol niyang patay gutom, hampas lupa na nuknukan ng kasinungalingan? Talaga naman. Yan, Jen Aberan, dami niyang account Alam mo kasi ang mga ugali ng mga tao, kapag maraming account sa Facebook, yan yung mga taong hindi gumagawa ng tama. Yan yung mga tipong taong demonyo mag-isip. Tandaan nyo mga ka-plastic, kapag meron kayong kaibigan na maraming Facebook account at iba-iba yung pangalan, magduda ka na kung bakit niya ginagawa yun. Malamang sa malamang, may mga inaagrabyadong tao yan, kaya maraming Facebook account ng Hindorotot na to. At lalong-lalo na kung ang profile picture niya hindi actually siya yun. Ay pawang AI po yung mga generated ng photos niya. Ayan. At ito po yung special official statement ni Jem Esteso. Basahin natin yung kanyang nakakagulat na Ayan. Dear kakagago. Ito mga ka-plastic ito yung post ni Jem Esteso sa kabilang Facebook account niya. Ang daming account nito Madaling araw po sa inyong lahat. Ito ang maiksing statement ko about sa post ni Makagago patungkol sa combo o edit na yan. Una po sa lahat, para malinis ang aking pangalan, talaga, malinis ang pangalan,
At wala na pong madamay na iba. Hanggang ngayon po ay patungkol na kumakalat sa post sa live ni Norman Mangusin aka Marcos Antonio Francis Leo. Wala po akong alam at kinalaman dyan. At take note, hindi po ako marunong mag-edit. Talaga? Di ba naglaglagan kayo ni Maria Monica D? Gusto mo pakita ko pa yung recent video mo? Yung recent video ko? Na nabasa ko pa yung conversation nyo ni Maria Monica D? At kayo ni Jem Estencio at the same time? Na sinasabi ni Maria Monica D na ikaw ang nag-edit ng photos na yon na lumalabas na screenshot di umano ni Makagago. Tapos sasabihin mo hindi ka marunong mag-edit. Paano yung mga profile picture mo? Karamihan doon mga inedit mo. Diba? Halata namang sinungaling ka eh. Imbis na mag-public apology ka, humingi ka ng tawad at mag-sorry ka na hindi ka nagagawa pa ng kalokohan, pero parang it seems like na binibigyan mo ng justification ng sarili mo dito sa post mo. At binura mo rin tong post mo eh. Kasi tinignan ko yung account mo, wala na to. Dahil alam mo sa sarili mo sinungaling ka. Wala po akong alam at kinalaman dyan. Take note, hindi po ako marunong mag-edit. Nagulat na lang po ako. Tingnan mo, yung spelling mo pa lang para kang nervyoso. Dahil alam mo kasi makukulong ka na, Jem eh. Habang nanonood ng live ni FLM, bigla siyang nagpakita at wala po akong idea na ganyan siya gagawin. O, di ibig sabihin, inamin mo na ikaw nag-edit. Diba? Sabihin mo hindi ka, tingnan mo, ulitin ko wala po akong alam at kinalaman dyan. At take note, hindi po ako marunong mag-edit. Yun, sinabi mo yan Ito yung follow-up mo. Nagulat na lang po ako habang nanonood ng live ni FLM, bigla siyang nagpakita at wala po akong idea na may ganyan siya nagagawin. Nagagawin na na i-upload yung inedit mo. Diba? Di halatang-halata nga naman talaga na nagsisinungaling ka. Sasabihin mo hindi ka marunong mag-edit tapos sinabi mo nagulat na lang ako na nakita habang nanonood ako ng live ni FLM, bigla siyang nagpakita at wala po akong idea na ganyan siya. Di ba ibig sabihin parang sinabi mo na ay hindi ko i-expect na gagawin ni Francis Leo Marcos yung pagpapakita ng mga screenshot ni Makagago at Sapman na inedit ko. Diba tama? Parang ganun yung pagkaka-address po ng explanation mo eh. Muli, inuulit ko Mr. Makagago, malinis ang aking konsensya at wala po akong intensyon na kahit sino ang siraan dito sa Sokbit DT. Nervyoso ka pa mag-type sa Sokmed. Sana po maunawaan niyo po ako. Isa sa hamak na lang ako ni FLM, nothing more less, at nakikiusap po ay Makagago, wag na pong lumaki itong issue. Isa po akong sa solo parent at ako po nagpapaaral sa mga anak ko. Yan na naman tayo sa mga paawa effect ninyo eh. Solo parent ka, hindi mo naisip yung ginawa mo. Napapariwara pa yung anak mo nang dahil sa kabobohan mo. Tingnan mo mga mo, all caps mo. Halatang ikaw rin ang nag-post nun. Ikaw rin ang nag-edit nun. Mga spelling pa lang, halatang ikaw rin yun. Diba? Pagpalain tayo ng Diyos may kapal, sana makausap ko at ma-reach out ko personal si Makagago. Baka gusto mo magpa-interview. Interview yarn. Gusto magpa-interview, James. Mark Jason, Warna Kolahewa. Magpapa-interview na daw si Jem Estencio sa'yo. Gawan mo na ng interview.
Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Di ko mo in-interview ka ni Makagago, ay lusot ka na. Palagay mo ba makakalusot ka sa ginawa mo? Una sa lahat, dalawa ang sinira mo sa pagkatao mo. Yung nagsinungaling ka, gumawa ka ng mga issue about kay Makagago. Pangalawa, nagpanggap ka pa ng CIDG agent. 2 kaso agad. Cyber libel. Tapos, usurpation of authority. Mga kaplastik, ginaya mo pa si Norman Mangusin na nagpapanggap na pulis at sumuot ng uniforme ng iba. Halatang halata, mga kaplastik. Di ba? Kabobohan ni James Tenso. Meron akong sinave nun eh. Meron siyang special na naman. Statement about this context. Ito si Maria Monica D. Panoorin natin. Good day, Your Honors. I am Miss Torny Maria Sablay Di Mabali. Other people call me Law Bender for some reasons. Tandaan niyo lang ang aking golden rules. If the law's against you, bend the law. If the facts are against you, bend the facts. But if I am against you, bend your knees and start praying. Dahil kay Miss Torny Sablay, ang hustisya pwedeng mabaluktot. But me, never akong mababali. What does that mean? Ay nako, Maria Monica, malapit na rin. Mukhang sabay-sabay na kayo makikita sa social media at mahahanay ka na sa balita ng TV Patrol na naka-uniforme na orange. So yun, I think is nabura yung kanyang post. Actually, naglabas na rin tong si Susan Goodman eh. Welcome back Susan Goodman ha. At dinamay mo pa ako sa mga patutsada mo. Bagay, sarcastic post lang naman yun eh. Pero ang pangit lang doon, wag mong i-mention yung aking page o pangalan ng account ko sa mga patutsada ninyo. Una sa lahat, hindi kita kilala, Susan Goodman. Pangalawa, ginagamit ko lang po yung mga ebidensyang nilalabas mo sa social media as hypothetical reasons o hypothetical way. Nasa proseso tayo ng mga bagay-bagay na pwede nating ipagtugma yung paniniwala mo sa paniniwala ng mga nagtetestamentong OFW. So, may mga post ka rin naman na may facts na totoo naman talaga yung mga sinasabi mo sa social media accounts mo. Pero wag mong idadama yung Facebook page ko o yung YouTube channel ko para lang masabi mo o mandamay ka pa o mamahamak ka pa ng iba. Ito. About sa kay James Tenso to, mga kaplastik eh. Bago kami tuluyang bumalik kay Hisabi, address muna natin si James Tenso. Naalala nyo pa ba yung inilabas naming sarcastic at talatang fake na confession tungkol kung sino kami? Doon sinabi namin na kami o ako si James Tenso. Yun yung dati mong post, di ba? Na kung saan sinasabi mong ikaw si James Tenso na kinagat naman ng mga boy logic. Kung medyo mataas ang comprehension mo, you would know that it was satire, sarcastic o even fake. Hello, Zesto Choco. Yet may iba pa rin naniwala. About doon sa Zesto. Di ko alam kung ano yung na yun, yung talent pin niya na 200 pesos tas Zesto pack, 2 peraso.
Bakit namin yon ginawa? Dahil sabi ni Sabi, kakasuhan daw niya kami at may pilit na narrative na kasi na si Kulaong o Monica raw ang nasa likod ng page na ito. Kahit wala namang malinaw na ebidensya. But we claim persisted. Kaya binigay namin ang gusto niyang marinig at isang bagay na wala si Sabi, which is puro kung sino ang nasa likod ng account na ito, kahit malinaw na playtime lang yon. Alam namin na kahit obvious na fake ang confession na iyon, may chance pa rin gamitin niya yon laban kay Kulaong. At iyon ang punto. Para kung totoo man ang sinabi niya, nakakasuhan niya kami, mas kasuhan din niya din si Kulaong at ang kanyang number one soldier dahil wala naman nakakatawang confession pagdating sa court. Ngayon, bakit nadamay ang pangalan ni Jem Estenso? Si Jem ang number one loyalist ni Kulaong. Maliban kay Monique, nag-e-edit din yan at siya ang number one solsol kay Kulaong ng mga kung ano-ano. Kaya hindi kami nagtataka kung siya din ang nasa likod ng fake conversation ni MG na inilabas ni Kulaong dahil nakita namin yung potential niya maging demonyo sa maikling panahon na pag-infiltrate namin sa GC nila. Marami pa yan pinagsasabi kay MG at sa asawa niya dun sa isa pang GC. Sadly, we don't have the screenshots dahil nasunog yung isang dummy account namin at hindi na mabuksan. Pero itong ibang screenshot dun sa isa pang bagong GC nila na napatunay kung gaano kaloyal na tuta yan si Kulaong. Gusto pa niyan video call tapos hihingan ka pa ng ID during the call para may hawak siyang evidence against you in case tarantaduhin mo yung amo niya. Galing no? Galawang duda. Kaya MG, wag mong pagbigyan yan please habang maiksi pa ang sungay. We tried na may pakulong or takutin din yan para manahimik through Sabi in case na kagatin ni Sabi yung confession. Marami ang kagaguhan kaya siya napili namin na gamitin noon panahon na tinatakot kami ni Sabi about sa kaso-kaso at abduction stunt niya dahil yun lang ang alam namin way para hindi na humaba pa ang sungay niyan. Ang kulit mo din, Jem. Akala namin pagdiin namin sa'yo gamit ang page na ito ay medyo tatahimik ka na at lalayo dahil kahit papano matatakot kang madamay. Pero hindi. Hindi ka pa din tumigil at may ginawa ka pa naman pala. At ito yon yung kung natatandaan ninyo mga ka-plastic. Yung nagpalabas si Susan Goodman na siya daw si Jem Estenso na naglabas din siya ng mga combo na kapalit ng sesto. At ito naman yung ginawa nila ni Jem Estenso, number one solsol kay Kulaong. Kaya may mga screenshot din siya. At in-screenshot pa ni Jem Estenso ang profile picture ni na asawa ni Makagago ha. At ang kanilang comments ni Makagago dito. Talagang matapang. Better wala po genius dito. Takot si Mark. Wala daw dapat po genius sa loob ng group. Ayaw ko na maulit, di ba? Ayan. Sabi ni Jem. Ayan, ang labo nga lang. Hindi ko mabasa yung mga combo. Di man lang sinum in. Marami pa yan. Hindi lang namin na screenshot agad yung isa pang GC. Nasunog lang yung dami account ni Susan. Boss, may sagot na si MG about dun sa issue. Ayan, nagpakita agad si Jem, no, Monica D. Ayan o, nag-post si Monica D, screenshot.
Account ni Monica Dio, no, profile pic niya. Boss, Philippine Loop ka na daw ng start, sabi ni Makagago. Ang buong lumabas sa bago upload ni Makagago, hinikayat ang mga maliit na bagong usbong ang magkaso kasi para lumabas siya daw ang kumikilos. Ayun lang. At yun, voice message si Monica kaya hindi natin alam kung ano yung sinabi niya dito. Tapos 50M daw yung danyos. What the hell? Yan ang sabi ni Jem. Follow up message niya. Ito. Somehow okay din niya dahil binubuyo niya si FLM. Pagkamali at gumawa ng katarantaduhan. Ito yung combo nila ni Kalibre. Nahirapan ako mag-isa. Isang one and only me account ko. Sabi ni Makagago, sabi ni Monica yun ha, sabi ni Jem naman, sabi ni Makagago magkaiba ang endorsement at sa shoutout. Wala daw siyang contract kay Susan Yance. Lagi ka daw nagpapadala ng emosyon kaya sarili mong patibong nahuhulog ka. Putya, kahit dito sa message na to kulang pa yung spelling. Tanggala yan. At wala ka daw pruweba sa mga resibo kung tanggap daw siya commission. Tapos natawa si Kulaong sa reply. Then follow up ni Kulaong, walang contract. Pati ba naman yung contract, mali pa yung spelling. Kontrata, malinaw ang video, hindi yon shoutout. Yung about dun sa yung sabi Filipino lawyer na members only ni Makagago yan, At hindi daw siya bobo para sabihin baka daw mag-flex sa kanya. Di siya name drop. Tapos reply naman kay Jem ni Kulaong, paki-screen record ng sinabi niya na shoutout at bibirahin ko hanggang madurog. Ha 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 ha, bobo talaga. O yun, nag-group video call sila. Ayun. Ito yung page 5. Pero strict yan. Gusto niyan video call para sabayin ng kanang ID during call para di mo daw sila tarantaduhin. Mauta. Meron pang authentication. At yun, sabi naman ni Mitch, isang account yun. Supporters ni Kulaong to yata. At palagi nyo siyang pinapalalahanan na gumamit ng word na allegedly. Sabi ni Francis Leo, hehehehe. Kaya pala ang dami niyang allegedly dun sa nasa Isabela siya. Tapos sabi ni Jen Estenzo, attention to all the group. Bilang isang admin, nais ko po sanang magpa-conduct video group sa lahat ng makikisali dito para din po ito sa ating kaalaman at privacy. Para makaiwas po tayo sa mga pwedeng iwasan at nakisali dito sa group na ito. Ang nais ko lamang ay control natin ng yung mga maling adikahin at para magkaroon ng leaks sa group natin, inaasahan ko po ang inyong kooperasyon. Maraming salamat po sa lubos na pag-uunawa by admin. Aba, admin pala to si Jimmy. Tapos sasabihin mo, ayaw mong palakihin yung issue sa'yo. Di ba? Mart, sabi ni Mart, nag-end live na si boss. Then meron pang parang link dito na pinost si Mart. Ewan ko sino to. Parang vlogger yata yan. Sa page 6 mga ka-plastic, kahit papaano mukhang kinagat naman ni Sabi yung lalay namin. Announcement, bawal ako magsalita tungkol sa mga kaso sinampa ko sa aking pamilya hanggang sa ito ay makyat sa RTC. Ayan, yan, something like that. Ayan yung picture ni Jem, mga ka-plastic. Na pinaghihinalaan niya si Susan Goodman daw to. Mga parehas lang din silang tanga. Sabi mo, 8 pulis ang kasama mo tapos naging 6 na pulis. Gawang-gawang kwento. Ayan. At yun.
At yun ang mga sinabi ni Susan Goodman sa latest post niya, mga ka-plastic. Na hopefully magkakalabasan na talaga ng baho ng mga hindorotot na to, dahil itong si James Tenso ay malapit na makulong. Ayon sa kanyang statement, hindi daw siya yung nag-edit. Pero inamin din naman in the end na may sinabi siya dun eh. Dali lang. Ano na kung dito yung sinave. Yan. Sabi niya dito, hindi daw siya yung nag-edit. Pero take note, di daw siya nag-edit. Nagulat na lang daw siya na nilabas ni FLM yung pinakita niya na wala daw siyang idea na gagawin niya yun. Doon pa lang sa linya na yun, talo ka na. Sa statement mong hinayupak ka, halatang talo ka na dito. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic, and this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.